magandang araw po sa inyong lahat at palambing naman po ako dyan. Kung hindi pa po kita subscribers, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong upload na videos. For today's video po, namili po ako ng isang comment. Sabi niya sa akin, Ma'am Jinky, paano pong 5 lalaki ang karibal ko? Ano po ang gagawin ko? Kailangan ko po ng kasagutan. So yan po yung tatalakayin natin ngayon. Paano nga ba kung marami kang karibal sa babaeng nililigawan mo? Ano nga ba yung mga diskarte at technique para ikaw ang piliin niya? Pero bago yan mag-shoutout po muna tayo na mabilisan. Shoutout po muna kay Annex Ong from Davao City, Wilson Perezang Guluan from Cavite, at kay underscore RS 2116 from Cainta Rizal. At shoutout din po kay Jake Anuyan. Maraming salamat mga Lods. Salamat sa pagbisita. God bless. So alam ko Lods, no, para sa inyong mga lalaki, no, ang paliligaw sa isang babae, lalo na kung may kagandahan yan, kaseksihan yan, no, isa po talagang paligsahan yan para sa inyong mga lalaki. So lalo na kung marami kang karibal, dahil nga maganda yung nililigawan mo, nahihirapan kang pasagutin kasi nga marami kang kaagaw. So marami nakaantabay, hindi lang ikaw. Ika nga nila mga Lods, may the best man win. Real talk tayo mga Lods, no? For example, ako yung babaeng nililigawan mo. So 5 ang manliligaw ko, o 4 o 10. Isa po sa mga yan, meron talaga ako napupusuan na. Isa o 2. So meron na talaga akong pinagpipilian, may choices na ako dyan, hindi ko lang sinasabi. So kami mga babae, mga Lods, no, meron talaga kami mga ideal man sa aming mga manliligaw. So meron kaming unang-unang tinitingnan sa isang lalaki. Ano-ano nga ba yung mga yon? So unang-una sa lahat mga Lods, kung ikaw po ay maraming karibal sa panliligaw sa isang babae, huwag na mong iisipin yung mga karibal mo. Focus ka lang sa babaeng nililigawan mo. So isipin mo na lang wala kang karibal dito. Kasi kung patuloy mong iisipin na ay marami akong karibal, may stress ka. Mawawalan ka lalo ng pag-asa. So ang gagawin mo, isipin mo lang na ikaw lang yung lalaki sa paningin niya. So huwag mong iisipin na mas gwapo sa akin yun, mas mapera sa akin yun, mas macho sa akin yun. So huwag po ganun, huwag po dapat ganun yung mindset ninyo, no? Kami mga babae po, mas attracted po kami sa lalaki talaga na madiskarte, yung magaling manligaw. So baliwala lahat ng mga karibal mo na yan, no? Kung ang pagbabase lang nila sa'yo, itsura lang o pera lang, no? Kasi karamihan po talaga sa babae, no, ang hinahanap talaga sa isang lalaki ay yung lalaking posigido. So, paano mo na mapapasagot yung babaeng nililigawan mo, no? Una mo gagawin mga Lods, syempre, mag-effort. So, lagi ko po sinasabi yan, para mapasagot niyo po yung babae sa dami na manliligaw sa kanya. Kung ikaw ay talagang matindi ka mag-effort, posigido ka, sa'yo mababaling attention yan. So, paano mo magagawin yon, no? Kunwari po, nanliligaw ka sa isang babae, madalas mo siyang kakausapin araw-araw. Oras-oras, kakausapin mo siya, kakamustahin mo siya. Para sa 5 lalaki na nag-shot sa kanya, ikaw ang mapapansin niya dahil ikaw yung mas active, ikaw yung mas updated sa kanya. So, i-shot mo na ng umaga, tanghali, gabi. So, kailangan astang boyfriend ka na dito, hindi astang manliligaw. So, para paramdam mo dito mga Lods, sinagot ka na niya. Dapat agad dito ma-effort ka, nagbibigay ka ng chocolate, bulaklak. Mas maganda, ibibigay mo yun ng personal sa kanya sa kanilang bahay. Bibisitahin mo siya. So, kapag ganun po kasi ang ginawa mo sa isang babae na talagang, kunwari, Hana, kunwari, example lang, pwede mong bumisita sa bahay ninyo. Pwede ba kang ligawan sa harap ng mga magulang mo? Pag ganun po kasi sinabi mo sa isang babae, kinikilig ang babae, na-impress ang babae. Unlike sa ibang manliligaw niya, na shot lang nanliligaw, or sa trabaho lang nanliligaw, baliwala lahat yan. Kung ikaw po ay mas advanced ka manligaw sa mga karibal mo. So, pupunta sa bahay niya, magbigay ka ng mga bouquet na flowers. Ganun po talaga pag naliligaw ka sa isang babae, gumagastos ka, namumuhulang ka dyan. So, umpisa lang naman yan, hanggat mapapasagot mo siya. Napaka-epektibo po yan kasi nangyari po talaga sa akin yan. Ako talaga, hindi ako tumatanggap na manliligaw na Pinoy dati. Nung ako ay na broken hearted. 3 years ako single mom, and then ang dami ko manliligaw sa shot. Sobrang dami. Hindi na sa shot, mag-isa personal. Pero hindi ko gusto yung panliligaw nila sa akin kasi nga, para sa akin, parang hindi naman seryoso. And then one day, dumating to sa S-boy. No? Share ko lang experience ko. Eto sa S-boy, pinuntahan talaga ako sa bahay. Kahit nga minsan sinabi ko na, ay hindi pwede kasi strict yung parents ko. Pumunta pa rin siya, nagdala siya ng cake, nagdala siya ng bulaklak, no, bouquet talaga. So ayan, no. So sa S-boy yan. So nagdala siya niyan, and then, yun, parang kinilig ako. Na-impress ako na, ay, ang galing naman itong lalaki na talagang seryoso. Kasi ang babae, kailangan niyan effort. So hindi niya kailangan yung, ang ganda mo naman, imabulero sa shot, hindi niya kailangan. So, kasama rin po yun, pero mas lamang po talaga kung ikaw po ay nag-e-effort, pupunta sa bahay niya, gumagastos ka, binibigyan mo siya ng mga regalo. So, mas nai-inlove po doon ng babae. And proceed na nga po tayo sa pangalawang technique. May pag-close ka sa pamilya niya. So, ang ibig sabihin ko po dito, syempre, pag binisita mo siya, hindi lang siya yung i-close mo, hindi lang siya yung huhulihin mo yung puso. Kailangan, pati yung pamilya niya. May pag-close ka sa kapatid niya, sa nanay niya. Syempre, kailangan, pag may regalo ka para sa kanya, meron din regalo yung
nanay niya. At least yung mga simple regalo lang, kunwari ulam, prutas, yung mga tipong ganon. So sasabihin nyo na naman ang gastos naman yan. So talagang ganun po kasi kapag po ikaw ay nanliligaw sa babae, kung talaga seryoso ka. So sa umpisa mo nga lang gagawin yan, pero pag naging jowa mo na yan, kahit di mo naregaluhan yan, jowa mo na eh, na-jerjer mo na eh. Diba? So kailangan talaga ganun talaga sa umpisa kasi nga, nagpapa-impress ka pa, nagpapakilala ka. So kailangan gawin mo talaga yung mga proseso na ganun. Pag naging close ka na sa pamilya niya, kapag nagustuhan ka, ay, ang bait pala niyan, no? So, ang gagawin po nila, tutulungan ka nila na mapalapit lalo sa kanilang anak at sa kanilang kapatid. Kaya napakaganda po talaga. Ganitong klase kayo ng paraan na manligaw sa isang babae. At punta na po tayo sa technique number 3. So, sa technique number 3 naman ito mga lord. Kung siya po ay estudyante or nagtatrabaho, mas maganda mag-pretend ka na boyfriend ka na niya. Ihatid sundo mo na. Yung talagang i-push mo siya, no, na pwede ba kitang sunduin, pwede ba kitang ihatid. Kasi gusto ko safe ka. Hindi kasi ako mapakali, lagi ako nag-aalala kapag alam kong hindi ka safe. So, mas gusto ko na ligtas ka nakakauwi lagi ng bahay. Yung mga tipong gano'n, gusto na mga babae yung lalaking caring. Yung talagang lagi nag-worry sa kanila, yung mga ganyan. Mas madali po silang nai-inlove dyan. Ngayon po, kung gano'n ka pong klase ng lalaki, sigurado po ikaw ang pipiliin yan. So, compare mo sa mga manliligaw niya na wala namang ginagawa sa shot lang, and then pali-aligid lang. Tapos, payayaya lang kumain sa labas. Yung mga tipo ng gano'n. Actually, no, sa totoo lang naman talaga, hindi po talaga mas attracted ang isang babae. Sa mga lalaki nagyayaya na kumain sa labas, manood ng sine, hindi po. No, kasi po, kapag ganyan ka po yung klase ng lalaki, manligaw sa isang babae, ang mindset na yung mga babae ay, iyot lang ang habol sa amin yan. So, kaya mas maganda, daanin nyo po muna sa ganitong klase ng panliligaw, yung formal. Sa Jake na nag-worry dahil marami kang karibal, huwag mo isipin po yung mga karibal mo. Isipin mo yung sarili mo. So, paano ka mapapansin ng babae? Hayaan mo silang dumiskarte sa sarili nila. Ang intindihin mo kung paano ka didiskarte sa babae na to. At yan nga po yung tatlong technique para mapasagot mo ang isang babae. Sure na sure po yan. Kapag hindi ka sinagot, bumalik ka sa akin. So, that's all for now. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected. See you again to my next video. God bless. Bye-bye!